Catalyst Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si BBM. Bukas daw po si BBM dito po sa pagbaban sa Pilipinas ng Facebook at iba pang mga social media. Naku, eto siguro dito na po madadali, no. Dito na po madadali tong hindi ko maintindihan. Ngayon lang po ako nakarinig na ibaban mo yung buong mga social network sa isang bansa. Kaya nag-research tayo ng konti. Meron po bang mga bansa na nag-ban sa Facebook? Lalo na po yung Facebook. Alam nyo, nakakatakot po to kasi ang laking bagay po para sa Pilipinas ng Facebook. Lalo na po yung Facebook. Kung hindi ako nagkakamali, isa tayo sa pinakababad, no? Popular na gumagamit, no? Pinakamarami, isa ang Pilipinas sa pinakamaraming gumagamit ng Facebook. Sa kanilang pang-araw-araw, gamit po natin to sa komunikasyon, gamit po natin to sa yung mga messenger, pakikipag-ugnayan natin sa ating mga kamag-anak sa labas, etc. Pero dahil lang po sa hindi malutas yung mga simpleng problema. Hindi naman po natin sinasabing simpleng problema, no? Ako, ang tingin ko po rito, yung nasa culture talaga ng paninisi tong gobyerno na to. Mag-try kayo na i-resolve sa normal na paraan, no? Normal na paraan po dapat yung ginagawa natin, hindi po nagre-resort sa paninisi. Kasi po, ang pagbaban po sa Facebook ay paninisi. Sinisisi nyo na yung Facebook. Okay, pag-usapan din po natin itong sila Chika na handa naman pong tumistigo, no? Handa pong tumistigo dyan po sa impeachment trial, pero tila walang balak itong prosecutor na gawing testigo, at kung kaya pa po susuriin po natin. Ako, ang pananaw ko dito sa ginagawa po ng Tulfo Brothers, nag-all out po ngayon yung mga Tulfo Brothers para ngayon lang po sila nag-all out na talagang ipinakita po nila yung tunay na kulay nila na anti-Duterte. Sa tingin ko, ito po yung political suicide ng mga Tulfo Brothers. Dapat ma-call out natin to sa lahat ng mga Duterte supporters na hindi na tama tong pagsuporta natin dito sa mga Tulfo Brothers. Kahit sabihin nyo pa na sila ay kasintapang na mga Duterte, ano, hindi na po. Ito sa tingin ko yung panyanyari. Yung Tulfo Brothers, nag-all out po sila, kumampi, no, sa isang kumbaga isang sinking ship. Nagpipilit po sila na maging tumayong leader kasama nung kapitan. Hindi ko alam kung ano yung mga termino dyan, eh. Sa isang sinking ship, gusto po nilang ipakita na sila po ay kasama nitong leader po sila ng isang sinking ship, no? Sa madaling salita. Ako, tingin ko, eto na yung katapusan ng mga Tulfo sa kanilang ambisyon, kung may ambisyon man sila na maging presidente ng Pilipinas. Alin man sa dalawang Tulfo na yan. Kasi lahat po ng ginagawa nila ngayon, no? Iba na po yung datingan ng mga tao. Yung hindi po pag-imbestiga ni Erwin Tulfo sa flood control, at saka ngayon naman yung tahasang pagsabi, tahasang pang-insulto ni Raffy Tulfo, ni Idol Ruff. Dito po sa testigo na si Acosta. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan,
umaamin pong may kinikilingan. Lahat pala ng channel may kinikilingan. Pero ako lang po, ito lang po ang channel na umaamin na may kinikilingan at may pinanggigigilan. Ito lang po ang tanging channel na galit sa tabangi ang katwiran. Ito lang po ang tanging channel na itinatakwil ang mga pangit, ang mga ugali. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, unahin na natin isang ano lang naman kay Sendanya. Galit na galit si Sendanya pag binabanatan po siya, pero napakalakas po. Napakalakas mang-asar. Ito po yung latest ni Sendanya, no? Ni Mother Percy. Nang binanatan niya po, binanatan niya na naman yung mga Duterte. Yan. Tignan po natin tong pahayag ni Percy Sendanya at sino pong hindi maiinis dito, no? Ito po, nag-conduct daw ng surveillance and security ni BP Sara before the tree planting activity. Kaya carry lang na mawaldas ang confidential fund. O yan ha, sinabi mo na winaldas ang confidential funds. Ano kayang isa surveillance doon? May nakita kaya silang kapre, tikbalang at nuno sa punso? Ikaw nga magsabi ka, kapre, tikbalang, nuno sa punso. Sino yung pinariringgan mo niyan? Pero pag binanatan mo siya na siya po ay pangit. Ulitin po namin ha. Nung ikaw po ay binabanatan na pangit dahil ang pangit ng ugali mo. Kaya kasi nasabihin ng tabingi dahil tabingi ang katwiran mo. Walang kinalaman yung stroke dito. No? Masyado kang pa-victim card. Pa-victim ka masyado pero ang lakas mong mang-asar. Ang lakas mong bumanat. Yan ang problema rito kay Mother Percy. Mother tapos, di ba may principal? Alam nyo, naunawaan ko yung principal na yan na bumabanat sa kanila eh. Natawa nga ako kasi tinanong ko po, ano ba yung sinabi ng principal? Nakakatawa naman po talaga. Pero nanghingi po sa kanila ng sorry, tignan nyo ugali nito ni Percy. Nanghingi ng sorry, di ba, yung principal. Ito po sabi nyo, lumang modus na yan. Post first, public apology later. Apology is not accountability. Kita mo ugali mo, napakapangit ng ugali mo. Tabingi ang katwiran mo. Nagbibiro. Kasi ang biro niya rito kay Percy, dapat daw yung 'di ba may galit na galit siya, yung drenowing siya nung isang artist. Sabi ng principal, active na principal, pag in-auction yung drawing kay Percy Lapid, ang lakas ng kita niya kasi ano ba naman yung proud na proud? Dapat maging proud ka dahil sikat ka. Nag-sorry. Ayan ang sinabi. Tamo, dapat wag na kayo mag-sorry dyan. Putang nag-sorry na nga po dyan. Punta na po tayo rito kay Marcos Jr. Pakinggan natin yung sinasabi. Kay Auntie Claire to eh. Dahil sa po ay aminado po si Auntie Claire na siya po ay isang spokes ng Malacanang o ni BBM, malamang galing kay BBM to. PBBM bukas sa posibleng pagban sa Facebook at iba pang platforms. So hindi lang pala Facebook, pwede rin YouTube, X, Instagram, etc. Bukas muna si Pangulong Marcos Jr. sa pag-aaral sa rekomendasyong posibleng magban sa Facebook, iba pang meta apps at ilang pang gaming platforms. Gaming. Kung mabibigo ang mga ito na protektahan ng publiko, partikular na ang kabataan mula sa mapinsalang content. Ayan po ang sabi ni Yusek Claire Castro. Kung hindi magkakaroon ng accountability,
ang anumang social media platforms parang nababaliwala. Teka lang muna, naalala ko lang na maglagay tayo ng ads. Siyempre, kinakailangan din kumita si Badong, di ba? Ganun lang talaga. Mabagal yung ano, no? Ano kaya? Bakit kaya mabagal? Dati mabibilis tong internet ko eh. Hindi ko alam kung bakit po bumegal. Bumegal na ng gusto. Okay. Tuloy natin yung pagbabasa nitong balita na to. Sabi ni Auntie Claire, kung hindi magkakaroon ng accountability ang anumang social media platform at parang nababaliwala ang ating mga hiling para maproteksyonan ng ating mga kababayan, magandang pag-isipan at pag-aralan kung dapat silang manatili na parte ng ating sistema. Lahat ng pwedeng masabing makakasira sa ating kabataan sa bansa natin, open po ang Pangulo na matanggal ang lahat ng yan. Ayan po. So, nilahat niya. Nilahat niya na. So, wala pang pinal na desisyon sa pagbabawal ng Facebook. Pero open kayo. Alam nyo, ang katotohanan po, no? Very unlikely na tayo pong mga kumbaga hindi po pangkaraniwan ng Pilipinas po ay pinagmamalaki natin na tayo po ang isa sa mga yung isa po sa pinagmamalaki natin yung demokrasya, yung kalayaan po sa pagpapahayag ng mga Pilipino. Masyado tayong ano diyan. Si Ninoy nga kaya parang gustong ituring na bayani ng mga dilawan eh. Dilawan lang Hindi namin bayani yan si Ninoy. 'Di ba? Dahil sa paglaban niya sa diktadorya, paglaban niya po sa freedom of the press, expression, etc. Kahit nung araw pa, sila Jose Rizal, Marcelo del Pilar, yung mga manunulat natin nung araw, pinaglalaban na yung mga freedom of expression, freedom of the press. Alam niyo po, ngayon po pinakamalaya yung mga Pilipino. Na-imagine niyo po ba na yung press natin ngayon o yung media natin masyadong panig sa mga magnanakaw? Opo. Tama po pandinig nyo. Yun naman ang katotohanan. Kailan ba nila binanatan yung mga mastermind ng flood control? 'Di ba? Ang binabanatan nila lagi, yung mga gustong maglantad ng mastermind ng flood control. Okay. Kaya ito, sa totoo po, ang ating po media ngayon, hindi na po siya hindi natin alam, no? Maaring ganyan na yung media, ngayon lang natin halata kasi may social media na. Great equalizer po yung social media. Dahil kung wala po ang social media, hindi nyo makikilala, hindi nyo maririnig si Badong Aratilis at iba pang mga vlogger na meron pong sinisigaw. Meron pong mga sinasabi na hindi po sasabihin ng mga mainstream media o ng mga malalaking media company. No? Kung wala po yung mga social media, malamang wala pong magtatanggol na sa mga Duterte. Hindi na po natin malalaman, yung media na lang po yung mapapakinggan natin. Kaya great equalizer po to, at yan po yung kinatatakutan nila. No? Yung sinasabi nga nito ni Auntie Claire na hindi naman ako control, bigla napunta na sa fake news, etc. Lagi nilang pinagbibintangan na yung social media ang fake news. Kanino ba nanggaling yung... Hindi ba media yung nagdala ng sinasabi na pwedeng lihim na gustong makipag-usap ni BP Sara kay BBM? Maliwanag na fake news yun. Ang point ko lang po dito, dahil po sa social media, kayo, aminado po kayo. Maraming salamat muna kay Eddie Morcroft. Bisaya pala si Raf at nagbisaya siya sa pag-interrogate sa resource person. Pero bakit si Erich Bendalo kay Acosta lang nagalit dahil nagbisaya? Oo nga, no? Di ba?
Hindi kasi feeling ni Erwin Tulfo, iniinsulto sila ni Acosta dahil nagkukunwaring hindi nakakaintindi. Talagang ganun. Maramdamin pag may kakulangan sa ganun. Maraming salamat, Ma'am Edna Morcroft, sa ating pong pakape na 699 Canadian dollars. Okay, balik po tayo rito. So, sa madaling salita, equalizer po yan ng mga walang-wala. Wala po kami, hindi po kami. Equalizer po yan na hindi ka abogado, hindi ka media-man, hindi ka... Kami, mag-apply kami sa GMA7, PTV4, lahat ng media hindi kami tatanggapin. Bakit? Kasi hindi kami nag-aral ng mass comm o journalism or broadcasting. Iba yung linya ko eh. Panghenyo yung linya ko. So, hindi nyo ako mapapakinggan kung walang social media. Di po ba? Yan po yung greatest gift ng social media na napapakinggan nyo po si Badong Aratilis. Kalimutan nyo na po yung ibang vlogger. Ako lang. Biro lang. Di ba? Marami po sa inyo. Marami po sa inyo ay hindi na po bata. Hindi nyo naman ako magugustuhan kung mga teenager kayo eh. Di ba? Marami po sa inyo, trentahin. Yung mga nagko-comment, mga trentahin na po tayo, di ba? Mga trentahin na. Ibig sabihin, imagine niyo po kung walang social media, hindi niyo po mapapakinggan yung the other side. Ang mapapakinggan niyo lang po na yung mga Duterte, pinakamasasamang tao na namuno sa Pilipinas. Yan kasi yung daladala ng social media na kontrolado ng mga Dilawan, Kakamping, at Makabayan Black. Yan yung daladala nilang narrative eh. Ngayon, kaya po, sa totoo po, dahil po sa social media, nakarinig po kayo ng mga nagsasabi ng katotohanan. Hindi po namin kinakailangan ng script dahil ito po ang tunay. Hindi po kinakailangan kami bigyan ng ito sabihin mo o kung ano pa man. Ito basahin mo. Dahil nagsasalita po kami ng katotohanan. Ngayon, hindi naman po dahil sa nagkabarilan. Ano po connection ng Facebook? Sa nagkabarilan po sa dapat tunay na solusyon sa tunay na problema. Ang problema, sanay na sanay itong gobyerno na to na manisi. Sinisi nila yung mga teacher, pumalag yung mga teacher. Yung isang teacher na sobrahan sa pagpalag, ngayon kakasuhan na. Anong uri ng gobyerno tayo? Prinubok nyo yung mga teacher, nung nagalit yung mga teacher, kakasuhan nyo na sila. Hindi pa nga kayo nagsusuri sa mga teacher eh. Yung dahilan kung bakit sila nagalit, hindi pa kayo humihingi ng paumanhin. Tapos magkakaroon sila ng kaso dahil hindi po nila nakontrol yung galit. Okay, balikan po natin to. Bakit niya ibaba ng Facebook? Meron ba sino po ang gumagamit ng Facebook? Mga Pilipinong hindi po maka-afford ng mamahaling komunikasyon. Babalik po ba tayo sa telepono? Naalala nyo nun? Yung may PLDT? Yung mga may kaya lang po sa buhay? Babalik po ba tayo dun? Alam nyo po ang Facebook, dyan po ang komunikasyon ng mga tao. Hindi ko nga alam ang number ko eh. Yung number ko, mobile number ko, 3 po cellphone ko. Dahil siyempre, vlogger kami. Isa lang po ang alam kong numero. Pero yung 2 na madalas kong ginagamit,
Yung pinakagamitin ko, ito pong ginagamit ko ngayon na habang tayo nagbablogs. Araw-araw ko tong ginagamit. Ang luwag na nga eh. Biro lang. Araw-araw kong ginagamit ang cellphone. Hindi ko na nga alam kung anong numero nito. Dahil pag ako po ay nakikipagkomunikasyon sa aking pamilya, Facebook po ang ginagamit natin. Yung messenger po ng Facebook. Iba ba ninyo dahil meron kayong gustong sisihin sa naganap na krimen? Yung kultura po ng paninisi, ang dapat nyong tanggalin sa gobyerno natin. Ang una kagad, wala pang, sabi ko nga, 12 oras pa lang. Alas 10 ng umaga, naganap yung putukan sa Zamboanga. Wala pa pong kinagabihan, meron na kagad sinisi. Sinisi na agad yung mga teacher ni Auntie Claire, sinisi. Sinisi naman yung Roblox. Hindi nila alam, iba yung Gobrox sa Roblox. Eh yung sisisihin nga, hindi nyo pa alam kung anong laro eh. Imagine niyo laro. Imagine niyo po, isisisi nyo sa laro yung naganap sa Zamboanga. Kung yung laro nga eh, ayaw na naming iban eh. Tapos ngayon, buong Facebook na ang gusto nyong iban. Oh, yung komunikasyon po ng mga taga-Pilipinas. Ako po narito sa Makati, pamilya ko po nasa Bulacan. Araw-araw kaming nagtatawagan sa Facebook. Yung panganay ko po nasa Sukat. Yung may, dahil po dyan sa Facebook, araw-araw kayo may komunikasyon. O, bukod po dyan, yung milyon na Pilipino natin na nasa ibang bansa, saan po sila nakikipag-koneksyon sa mga kapamilya nila, sa tingin ninyo? Tama yung sinasabi ni Crazy Brooks noong araw. Pinahalata mo naman, Crazy Brooks, na matagal ka. Baka magkwenta yung mga tao, mahalata yung edad natin. Oh, noon daw, overseas, anong tawag doon? Long distance, di ba? Ganun pa ang tawag. Tatawag ako long distance. O kaya telegram. Yung mga hindi ko na maalala. Long distance, tapos meron pa telegrama. Ganun po ba gusto nyo? Magkagastos tayo dahil lang meron kayong gustong isisi? At napakamahal. Yun naman pala. Nasa Canada pala. Kala ko ikaw yung naglo-long distance. Ayan, nakahanap ng lusot si Crazy ha. Bata pa si Crazy. Magulang niya yung nasa Canada noon. Ano po yan? Babalik tayo sa ganun? Nag-research po ako. Baka sabihin naman, meron ba talaga nagbaban? Meron naman po. Ito po, China. Vietnam. Wala palang Facebook sa Vietnam? Hindi. Wala raw. Ito pala. Mali ako nang binabasa. China, Russia, Iran, North Korea, Myanmar, Turkmenistan, and Uganda. Paano yung... paano yung mga diktador to? China, Russia, Iran, North Korea. Oh. Yung Russia, Iran ay yung Iran tsaka North Korea. Mga ano yan eh, iba yung uri ng gobyerno nila eh. Tayo po, we pride ourselves with democracy. Tapos takot tayo sa Facebook. Alam niyo po, sa market po ang mga natatakot po sa free market of ideas. 'Di ba? Yung may kalayaan po magpahayag yung mga tao. Ang mga takot po diyan, yung mga magnanakaw, yung mga may tinatago. Kung tayo naman ay normal naman, ano kayo natatakot nyo? O tignan po ninyo.
Sabi po rito, China, Russia, meron. Ban yung hindi ko po alam, ban pala sa China at Russia ang Facebook. Pero, eto po, meron po silang katumbas. Halimbawa po to yung China, meron silang WeChat at Weibo. Yung China. Ban man sa kanila yung Facebook, yung mga Chinese, hindi po sila umaangal na wala yung Facebook kasi meron silang WeChat at Weibo. Oh. At yung mga taga-China, popular po yan sa kanila. Ngayon, ang tanong, meron po ba tayong katumbas ng Facebook? Yan po ang katumbas ng Facebook nila eh. Tayo ba sa Pinas meron? Yung Russia, meron din katumbas. Oh. Ano yung sa Russia? VK o V-Contacte. Yan po ang katumbas ng Facebook. Hindi naman sa TikTok, hindi naman kayo nakakapag-usap. Pwede ba mag-usap sa TikTok? Hindi ko alam. Facebook talaga. Mamaya po, bakit po may FB pa rin yung mga wala ban sa China? Ban sa ibang bansa. Oh. Tapos, eto pa po. Tignan nyo ibaban ninyo yung Facebook. So, binan siya. Sabi nga ng mga natin, meron pa naman nakakapag-Facebook. Opo, through VPN. Ako, ginagamit ko po yung VPN kasi sa boxing, nung ako po ay sa boxing pa, karamihan po ng mga laban sa boxing, hindi po available dito sa Pilipinas. Kaya ang gagawin nyo po, no, sa para maka-access kayo ng mga site, gagamit po kayo ng VPN. Ngayon, yung VPN po, ganyan po yung gagamitin ng mga Pilipino. Akala nyo ba mababan nyo rito yung Facebook? I-ban nyo man yung Facebook, gagamit ng VPN, mas may access pa. Ngayon, wala na kayong control ngayon kasi binan nyo na yung Facebook, paano nyo pasisitahin yung Facebook? Paano pa kayo magsasabi sa Facebook na parang mali yung ginagawa ng mga Duterte Paano pa makakaporma tong sila, anong pangalan yan? Yang sila Maria Ressa, na kapapak-check. Mas delikado pa ngayon sa mga kabataan dahil wala ka ng kontrol Paano mo ngayon sisitahin yung Facebook kung wala ng Facebook sa Pilipinas? Pero kaya pa rin mag-access ng mga Pilipino sa Facebook. Makaka-access pa rin sila sa Facebook dahil sa VPN at iba pang paraan na hindi ko pa alam. Parang pagbabawal lang po yan sa porn, di ba? May access pa rin yung mga, kung gusto mo talagang mag-access sa porn. Ano pong mangyayari sa atin? Lalong wala ng pananagutan kasi tinanggal nyo na yung Facebook At least ngayon, may Facebook Philippines, pwede nyo silang pakiusapan, makagawa sila ng paraan para maban yung mga hindi nyo gusto. Minsan, masama yung hanap sisi. Hindi talaga nyo nalulutas. Ang laki pong problema. Sa totoo lang po, ang laki pong magiging problema nyo pag binan nyo yung Facebook. Yung komunikasyon natin sa mga OFW natin, sa mga kamag-anak natin abroad, maapektuhan po ng malaki. Okay, punta na po tayo dito po sa iba pang balita. Alam niyo po, itong sila Chika, nakakadalawa ng hostile witness. Ang kinakailangan lang nilang duruin. Ito po, ang ginawa po nito, sinabi niya lang po na ang bintang niya, 4 na paraan. 4 na paraan yung ginawa ninyo para ipaliwanag yung isang pondo. Sabi ko nga bakit kasi pinapaliwanag ninyo si Ortonio
na hindi naman siya kalahok sa paggasta ng confidential fund. Confidential fund yung pinoproblema natin, bakit nyo hindi iharap si Colonel Lachica? Ang tanong, nagtatago ba si Colonel Lachica? Hindi po. Thank you very much muna kay Noel Abalos. Pagandahin muna internet ng Pinas bago ba ng FB. Correct. Okay. Sila Chika ba hindi makita? Nawawala ba sila Chika? Eto po sila Chika. Oh. Sabi nila Chika, hindi ako tumangging humarap. Kailan hindi pala siya tumanggi. Wala na nag-imbita sa kanya. Handa akong sabihin ng katotohanan. I have never refused to appear or testify if lawfully called. Kung legal po ang pagpapatawag sa akin, I am prepared to tell the truth subject to applicable laws and security restrictions. Pahayag nila Chika. Bakit ayaw nyo pong iharap sila Chika? Oh. Hihiramin ko po yung paliwanag ko kanina dun sa Birada Aguila. Sabi ko, hindi ba sinasadya kaya ng prosecution na ang iharap yung mga walang kinalaman sa paggasta ng confidential fund para sadyain nila na kita nyo, hindi nyo pala alam kung paano ginagastos. Aminado si Acosta na hindi niya alam kung paano ginastos. Aminado si Ortonio na hindi siya parte ng paggastos. Bakit sila iniimbita nyo? Kung ang gusto nyo talaga alamin kung ginastos ba ng matino o hindi ginastos. Di ba? Tatanungin nyo si Acosta, sigurado ka ba na nakarating kay Mary Grace Piatos? Ano isasagot ni Acosta? Ang tanong ko sa iyo, Kiko, si Kiko nagtanong nun, sigurado ka ba na hindi nakarating kay Mary Grace Piatos? Ikalawa, may testigo ba na nagsabi na hindi nakarating kay Mary Grace Piatos? Ikatlo, nakita mo na ba si Mary Grace Piatos? Ikaapat, bakit ang pangit ng ugali mo? Bawian na lang natin sila. Open po sila Chika. Siya po ang laging sinasabi na binigyan ng pera. Sinasabi nyo, illegal yung pagbibigay sa kanya ng pera. Confidential fund ay iba ang paggasta. Yung mga nagsasabing mali yung paggasta nila Chika, ang tanong nga sa kanila, meron ba silang meron ba silang security clearance o kung ano man yung tawag ni Lacson? Na-train ba sila sa pagkukondak ng intelligence work? Meron ba silang ideya kung paano ginagasta yung mga intelligence fund, confidential fund? Diba? Nakapag-work ba sila sa field? Yan yung paulit-ulit ni Acosta, siya po yung nasa field. Sila Chika po yung nasa field. So maliliwanagan tayo lahat. It's not wrong that many documents are missing. Wala pong nawawalan dokumento. Brother, hindi mali ba dong maraming kulang sa dokumento? Sabi mo lang yan. Ay, ikaw na naman pala, Boy Sira. Sabi mo lang yan. Nakita mo ba yung dokumento? Sinabi mo kulang? Sabi mo lang yan. Samantalang nakikinig kami sa COA, anong sabi ni Tabachingching? Ang sabi ni Tabachingching, eto ayaw niyang pumayag na hindi OR, merong acknowledgement receipt. Ayaw niyang pumayag. Gusto niya OR. Kita mo? Mali yung mga pang-intindi mo, Boy Sira. Ngayon, balik po tayo. Thank you very much kay Bossa Piso na nagbigay po ng 100 pesos na pangkape. Ayan. Balik po tayo rito. Ang point lang dito, ang susi para maipaliwanag paano ginasta kung gusto nyong malaman,
at gusto nyo masupalpal, sila chika. Ngayon ang tanong, Raffy Tulfo. Alam mo, Raffy Tulfo, napakatapang mo. Nakakatakot ka. Ang tapang mo sa senior citizen na babae. Kay Acosta. Masasabi mo kaya kay La Chica na stupid siya? Sa tingin mo, masasabi mo yan kay La Chica na stupid siya? Okay. Ikalawang tanong dito po sa mga fans club na nagtatanggol po kay Percy Sendanya. Bakit po sila Chica na tinawag na stupido ng Senator Judge? Bakit wala kayong kibo? Hindi po yung mga hindi po sila Percy Sendanya, yung mga nagtatanggol lang. Hindi po ba tao sa tingin nyo si Acosta? Okay lang po ba nasapihan ng stupido? Kung testigo nyo kaya yung sabihan o attorney ninyo o mga member ng prosecution nyo sabihan na stupido, hindi kayo papalag? Bakit parang normal lang dito sa Pilipinas na kahit na anong sabihin, ang bilis nilang mag-react, no? Pag kahit walang mga silbi, ibig sabihin ng walang silbi, yung mga amuyong lang, sila Jesus Palsis lang, sila Ronald Llamas lang, walang mga papel sa buhay. Banatan mo yung mga yan, papalag lahat sila. Sila Percy Sendanya, mga walang. Pero, hindi ba Pilipino si Acosta? Dahil kakampi ninyo si Raffy Tulfo, okay lang sa inyo, nasabihan si Acosta na estupido? Siguro kung sabihan kayo na estupido, pucha, grabe na pagwawala ninyo. Okay. Alam nyo yung ginagawa ninyo, mga Tulfo brothers. Ang Tulfo brothers, ang lakas ng tiwala nila sa sarili nila. Paano kahit na anong gawin nila? Kahit na yung anak ni Raffy Tulfo, ilang beses dumaan dyan sa EDSA bus lane. May pang-penalty naman eh. Hindi po yun, congressman yun, tsaka anak ng senador. Yung privilege na okay lang na mahuli, total kaya naman magbayad ng penalty. Okay lang na lumaklak magbayad ng milyon-milyon sa bar. Okay lang na magtip ng 250K. Parang sa Pilipinas, may masabi lang yung mga Duterte, grabe yung kondemnasyon. May masabi lang na hindi tama sa panghulo, hindi sakto sa kanilang kasi sila mga banal. Yung mga kalaban kasi natin mga banal eh. Bawal silang makarinig ng hindi maganda. Pero yung stupido ba maganda sa inyo? Sa mga banal na tao? Mga banal na aso. Yan, mga banal na aso yung mga. Ang linis nyo, no? Wala po silang sinasabi hanggang ngayon. May narinig po ba na yan po ay ninakaw ni BP Sara, ibinili ng mansyon, binili ng Wala pa rin po hanggang sa kasalukuyan. Wala pa rin po hanggang sa kasalukuyan na wala pa rin po hanggang sa kasalukuyan na nagbibintang talaga kay BP Sara na binulsan niya yan, yung confidential fund, ibinili niya ng luho. Wala pa rin po hanggang ngayon. Sa kanila, bakit mo binigay kay La Chica? Bakit si La Chica nag-implement, hindi ikaw? Yun lang sa kanila, malaking kasalanan na.
Pwede ka nang tawaging estupido. Mag-drawing ka na nakatabingi ang mukha ni Persis Sindanya. Akala mo, ano na sila eh. Akala mo, pinugutan na ng ulo eh. Ang laki-laki po ba nang ibinayad ninyo sa safe house? Pero tahimik ang mga tulfo. Ito po, panahon na para ma-expose natin itong mga tulfo. Tigilan na natin yung kaboboto, tayong mga Duterte. Wala akong pakialam sa mga loyalista, sa mga dilawan at kakamping. Go on. Iboto nyo ng iboto, pero ako nakikiusap naman sa inyo. Kung totoo po kayong mga Duterte, sa mga Duterte lang po to. Wala kaming pakialam sa boto ng iba. Pinapanalo natin yung mga tulfo sa haba ng panahon. Dahil ang katwiran po ng mga Duterte na bumuboto. Si Tulfo, nakita ko nakatulong yan, tumutulong yan. Ito po, nakakatulong pa ba si Erwin? Na direktang sinabi niya na hindi na kami mag-iimbestiga sa flood control. Teka pala muna, bigla ko lang naalala, Erwin Tulfo. Sabi mo, flood control lang hindi mo iimbestigahan. Ang corruption lang ba Pilipinas, flood control lang? Paano yung sinasabi ng dating DPWH, Rogelio Singson, na meron ring trilyon na pondo na hindi flood control? Meron trilyon na pondo na posible rin sa DPWH, na posible rin na pinamumugaran ng korupsyon. Hindi pa lang namin natutuklasan dahil hindi ka nag-iimbestiga. Ano po yan? Yan po yung mga nagpatayo, nagsulputan po ang mga multi-purpose building sa mga barangay. Tinatayo sa bangketa, tinatayo kung saan-saan. Multi-purpose building na milyon ang halaga ng bawat isa. Trilyon din po yan. Tulfo, Erwin, ang sabi mo, may kasunduan kayo ng ombudsman na sila na mag-imbestiga sa flood control. Paano yung bakit ayaw mo rin mag-imbestiga sa iba? Yan po, ganyan po yung Tulfo brothers na yan. Ngayon, parang utang na loob pa natin na iboto sila eh. Tignan nyo po kung paano tayo pagmalakihang mga Duterte na mga yan. Alam nyo po, wag na to tayo magpauto. Yung akala nyo galing-galingan. Ito po ang puna ng mga tunay na magagaling. Ha? Magaling po na dito po sa mga tulpo. Sabi po ni Rowena Guanzo, eto po, mas stupid yung nagmamarunong. Ayan. Hindi ba mas stupid yung nagmamarunong kahit hindi naman marunong? Yan po ang tila. Ayan po ang pahayag ni Guanzon na parinig o patama niya kay Raffy Tulfo. Sinabi ni Tulfo kay Acosta, "You are stupid in the name of blind loyalty." Or napaka-stupido ka dahil sa bulag ng katapatan. Sabi naman po ni Rowena Guanzon, hindi po ba mas ito stupido yung nagmamarunong kahit hindi naman marunong? O kaya, hindi ba mas stupido yung tingin nyo kay Acosta, stupido siya, pero hindi nyo napiga para magsabi ng pabor sa inyo? Sinukuan nyo na lang si Acosta, di ba? Wala kayong mapiga kay Acosta dahil hindi naman siya nagsisinungaling. Dalawa lang po. Ako, eto aminin ko po sa inyo. Dalawa lang po. Bakit wala silang mapiga? Maging siligutan. Aminado po ako, matalino siligutan. Pero bakit wala po siyang mapiga? Alam niyo po ang taong nagsisinungaling. Kahit na gaano ka pakahusay, mapapalabas ka na sinungaling ng isang abogado. Yan yung trabaho nila eh.
palabasin kang sinungaling. Di ba? Okay. Kaya nga po may cross-examination, kaya nga po ganun po ang setup sa husgado. Kasi kahit na anong galing mo magsinungaling, yung mga abogado, na-train po yan para palabasin na ikaw ay nagsisinungaling. The fact na napakagaling na po ni Ligutan, hindi niya po, wala siya napiga kay Acosta, dalawa lang po yan. Is either, hiramin ko lang po, sinabi ko na to kanina sa Birada Aguila. Baka sabihin nyo paulit-ulit ako. It's either si Acosta po, kaya wala napiga si Ligutan. It's either si Acosta ay isang henyo or hindi talaga siya kasi nagsisinungaling. Yun lang pagpipilian nyo. Nagsisinungaling siya pero dahil henyo siya, napaikot niya ang lahat, pati si Ligutan. Sa tingin nyo yung personalidad ni Acosta, kaya niyang paikutin si Ligutan? Bakit wala napiga si Ligutan? Magaling na yun. Kaya magagalit na lang yung mga senador kasi kung si Ligutan nga na magaling na, wala pa napiga kay Acosta, paano pa silang excuse the term? Paano pa silang mga bugok? Di ba? Paano nila mapipiga si Acosta? Kung yung matalinong si Ligutan nga, hindi napiga. Ito po, ang sinabi naman po ng magaling na newsman o anong tawag dito? Journalist. Si Rigoberto Tiglao. The silver lining about this impeachment bull is that the proceedings are revealing how stupid and unfit for the Senate certain senators are, like this one. Sa Tagalog po, ang magandang naidulot ng impeachment na ito, kahit papaano ay inilalantad ng mga pagdinig kung gaano ka-estupido at hindi karapat-dapat sa Senado ang ilang senador na gaya ni Raffy Tulfo. Yan po ang sinabi ni Rigoberto Tiglao. Di ba? May sense? May sense. Tama po yan. Kasi before tong impeachment, kung hindi pa po nagkaroon ng impeachment, ganun pa rin ang tingin natin kay Tulfo. Action man, galit sa corruption, etc. Pero ngayon po, nakita po natin sila sa aktual. Paano po sila magtanong? Paano po sila, how they carry themselves in the Senate hearing? Yan po. Maganda dahil nailalantad kung gaano ka-estupido. Hindi po akin to. Ako sabi ko lang, bugokis eh. Eto, si Rigoberto Tiglao, kung gaano ka-estupido at hindi karapat-dapat sa Senado ang isang gaya ni Raffy Tulfo. Grabe. At kung may pinakamagaling po, eto po ang pinakamagaling sa lahat na naging leader natin. May paliwanag po sa lahat. Ito po ang sabi ni BBM. BBM. Okay. We need to understand that this is not solely due to issues with the flood control project, but also the torrential rain levels unprecedented in Philippine history. This is a result of climate change. Yan po. Ang sinisi po ng malahenyong presidente, kaya po may baha dahil may ulan. Siya lang po nakaisip niyan. Palakpakan po natin. Tama nga naman. Kung walang ulan, walang baha. Henyo? Henyo. Okay. Ang galing. Simple. Kino-question nyo ba yung flood control? Eh kung wala namang ulan, wala namang baha eh. Di ba? Yan po ang pinakahenyong presidente.